larawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, balulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwang at diin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwang at diin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, Kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ayan, isang mapagpalang araw po muli mga kapatid. So,
last Sunday po ng buwan ng Pebrero. So papasok na po ang March. So malapit na po tayong matapos sa first quarter, no? Parang napakabilis ng panahon, mga kapatid, no? So I hope na patuloy po tayong nananatili sa presensya ng Panginoon. Patuloy po tayong nag-aaral, no? Patuloy po tayong umaattend ng church kahit po nasa live stream lang tayo dahil alam naman natin yung mga protocol, alam naman natin yung mga nangyayari pa, hindi pa talaga ganun kaluwag, no? So I just want to remind you, mga kapatid, na actually batas na kasi to, no? Yung vaccine, no? Hangga't maaari, gusto ko lang po kayong i-remind na wala pong magandang idudulot ang vaccine na yan. So hangga't maaari po, wag tayong magpapabaksin, no? Ang gawin na lang po natin is palakasin natin yung ating immune system, yung natural remedy, natural na ginagawa po natin. Kasi sa totoo lang po, mga kapatid, yung vaccine na yun is preparation po ng nakasulat sa Revelation chapter 13 verse 16 to 18. So for now, mahihirapan po kayong unawain o intindihin. Pero darating ang time, ipapakita or ipapaliwanag ng malinaw ng Panginoon yun pong mga sinasabi naming mga pastor, kung ano po ang naghihintay dyan sa mga yan, no? So medyo mahirap talaga na battle, lalo pat in-impose ng ating batas na magkaroon ng batas niyan ng vaccine. Sana naman hindi maging mandatory, no? Para meron tayong karapatan para humindi. Lalo pat alam natin kung ano yung hindi magandang resulta niyan. Mga kapatid, dingbaksya pa nga lang, hindi pa tayo tapos eh. Tapos dadagdagan pa nila, no? Alam niyo po yung vaccine na yan, it's part of Agenda 21 to 2030 to lessen the population. So kaya nga gumagawa sila ng kapamaraanan kasi hindi naman nila pwedeng sadyaing kumitil ng buhay ng tao eh. So gagawa sila ng kapamaraanan na walang ipupula yung mga tao sa gobyerno. So yan na nga yung vaccine. Kaya kung mapapansin yung mga kapatid, bago ka vaksinan, may waiver kang pinipirmahan. Ibig sabihin, it's not safe talaga, no? Kasi kung talagang safe yan, wala nang ganun. Ibig sabihin sila rin, hindi rin sigurado, no? Kaya saan ba tayo magtitiwala? Sa Panginoon o sa vaccine na yan, no? So kung meron mang virus na COVID, actually wala naman talagang, para sa akin lang, mga kapatid, it's not pandemic, it's plandemic, no? It's plandemic. So kaya ko po nasasabi tong mga to, dahil yun po yung totoo, no? I hope na hindi burahin ni Facebook tong bidyong ginagawa ko kasi nabanggit ko tong mga bagay na to. Alam naman po natin na na-check talaga yan. Nasusupervise po ng mga ng Facebook yan. So ayun, nawa ay hindi ito mabura. So it's a warning. So magpapatuloy po tayo sa ating pong topic, no, about faith. Nakaraan po is faith part 1, ngayon po ay nasa faith part 2 po tayo, no. So before we start, let us pray. Lord God, in the name of Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon, upang mag-aral muli ng iyong salita, Lord. Lord, dalangin ko po na ihanda mo po ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang maunawaan po namin ng malinaw anuman po ang nais mong iparating sa mga oras na ito. At maging sa iyong lingkod, Panginoon, use me as your empty vessel, Lord God. Maraming salamat po at ikaw lamang po ang manghusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, faith, no? So, sabi dito sa Hebrews chapter 11, verse 11, by faith, Abraham, even though he was past age, and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise, no? So, Abraham wanted a child,
but he was too old, and so was his wife. There was nothing they or others could do about their situation. We too have problems in life that cannot be solved by man but by God alone, no? Sometimes nakakaranas tayo ng problema, the same ng situation nila Abraham. Gusto nilang magkaanak pero hindi sila magkaanak. Pero ang Lord may promise sa kanila, no? Sometimes meron tayong mga pagsubok na pinagdaraanan, may mga problema tayong mga pinagdaraanan, kahit asawa mo, kahit pamilya mo, kahit magulang mo, kapatid mo, malapit mong kaibigan, hindi kayang resolbahan kung ano man yung mga problemang pinagdadaanan mo natin, no? Ano man yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, hindi tayo kayang matulungan ng ating mga mahal sa buhay, kahit ng ating pang mga malalapit na kaibigan. Pero ang Lord, kayang-kaya niyang resolbahan yung problema natin, no? Dito lang pinaparealize ng Panginoon na hindi tayo pwedeng dumipende sa ibang tao. Kailangan nating dumipende sa Kanya. So, because God can do the impossible to possible situation, no? So the same kung anong nangyari kila Abraham, biruin mo, ang tanda na nila, pero bakit yung promise ng Panginoon sa kanila na magkakaroon sila ng anak nangyari? Yun nga lang, may mga situation doon na nagmadali sila doon. Mababasa po natin yan dito, no? So let us now study how God helped Abraham and Sarah, and how Abraham allowed God to work on his difficult situation. Through this study, we can learn so much about faith. So, number one, faith comes from hearing the voice of God, no? Romans chapter 10 verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message here through the word of Christ, which is the gospel or the Bible, no? Abraham did not just instantly believe God, but he first received a promise from Him, no? Hindi lang siya basta naniwala sa Diyos, kundi tinanggap niya, inari niya sa sarili niya yung pangako ng Diyos sa kanya. Hindi lang siya basta naniwala na sabi ng Lord, ito, bibigyan kita ng anak. Hindi lang siya basta naniwala, talagang inangkin niya na, tinanggap niya na, no? Ganun katindi yung pananampalataya ni Abraham. Kaya nga siya tinawag ng Panginoon na kaibigan, no? So through faith comes God, which we will receive after hearing His message, no? So kapag may narinig kang message na alam mong nagrema sa'yo, alam mong tumimo sa puso mo, angkinin mo na, tanggapin mo na. Yes, Lord, para sa akin yan, no? Parang yung narinig ni Abraham sa Diyos na magkakaanak ka. Kahit matanda na siya, hindi siya nagdalawang isip, inari niya, tinanggap niya, inangkin niya, no? Aangkinin ko na to. Diyos ang nagsalita sa akin. Aangkinin ko na to. Hindi lang siya basta nanampalataya, kundi inangkin niya na, no? This is the Rema messages which not just plain words but are anointed by the Holy Spirit. Yung word ng Lord, hindi lang yan basta word. Kahit nga hindi anointed ng Holy Spirit, yung word powerful Kahit curse, powerful Ito pa kaya na words of God ang nagsasalita. Ang Diyos mismo ang nagsasalita. It is anointed by the Holy Spirit. So, hindi ka ba maniniwala na kapag ang Biblia nagsalita ng ganito, hindi ka ba maniniwala? No? The words spoken to us is relevant to our situation. Okay? Lahat, tatandaan natin to mga kapatid. Minsan kapag nagbabasa tayo ng Bible, kapag nakikinig tayo ng preaching, kapag alam mong sa'yo talaga, no? Talagang kumbaga affected ka. Affected, hindi nalulungkot, kundi apektado ka doon sa word ng Lord, doon sa promise ng Lord. Apektado ka kasi inaangkin mo ano man yung mga positive na sinabi doon, kung yun man ay rebuke, kung yun man ay encouragement, kung yun ay motivation. So, inaangkin mo yun. Uy, masakit yung preaching ni pastor, ni bishop masasaktan ka. Hindi para sa akin. Hindi ganun yung attitude. Dapat angkinin mo na para sa iyon, para magbago ka. Kung i-ignore mo yun, walang mangyayari, no? So everything, kahit hindi palaging maganda, hindi palaging masarap, kailangan
kung itinatama tayo ng Panginoon, dapat magpatama tayo. Hindi lang palaging blessings, no? Mababasa po natin ulit yan dito sa situation ni Abraham, no? So, if we confess our faith and put it into action, we will accomplish great things in accordance to what God says, no? When we receive a message from God, yung spoken words, faith will be birthed in our hearts, no? Yung pananampalataya mo, mag-ano yan, kumbaga sa babae, manganganak yan, magbubuntis yan, magkukonsib yan, no? So, dapat panampalatayanan natin yung mga bagay na hinihintay natin kahit matagal. So, mababasa rin po natin yan dito, no? So, number 2, the basis of faith is the character or attribute of God, no? Character daw or yung katangian ng Diyos, no? Abraham had a complete understanding or who God is. Abraham had a complete understanding of who God is. So he fully trusted Him. No? Nanampalataya ng buong buo si Abraham sa Panginoon. A person who totally understands the character of God will not waver in faith. Kung talagang naiintindihan mo kung ano yung katangian ng Diyos, kung sino yung Diyos na pinapanampalatayanan mo, hindi ka matitinag, no? Hindi ka maliligalig. Kasi pinapanampalatayanan mo kahit mahirap yung sitwasyon na pinagdadaanan mo, pinapanampalatayanan mo yun no? Parang yung nangyari sa amin mag-asawa, ang daming situation na nangyari sa amin, pero pinapanampalatayanan namin yung gagawin ng Panginoon. Kasi alam namin na ang Lord kapag nagsalita yan, hindi yan sumisira, no? So, there are 3 things we need to understand about the character of God. Ito, tandaan po natin yon. Una, God never changes. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung ano yung sinabi niya, yun yung sinabi niya. No? God never fails. Hindi nabibigo or hindi nagkakamali ang Panginoon. Kung ano yung sinabi niya, perfect yun. No? God never lies. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Kung meron mga nagsisinungaling, yun ay si Satanas. No, nagpapanggap siya na Diyos, nagpapanggap siya na Ama. No? Actually, Father naman talaga siya. Actually, God naman talaga siya. God of all lies. Father of all lies. No? Pero yung God na meron tayo in the name of Jesus never lies. No? Because of this, we can be confident that what God says, He will really do. Ano man yung sinabi ng Panginoon, gagawin at gagawin niya. Whatever it costs, gagawin niya ng Panginoon. Our Father does not change, fail, or lies. No? Hindi siya nagbabago, hindi siya nagbibigo, or hindi siya nagsisinungaling kailanman. Lahat ng sinabi ng Panginoon, totoo. No? So, kaya nga si Jesus, di ba? Kahit mahirap sa Panginoon, yun na, nakasulat na sa Isaiah yun So, matagal man na nangyari, matagal man bago nangyari, pero nangyari. No? Matagal man naghintay, ilang propeta ang dumating, ilang taon ang hinintay, pero nangyari. No? Kaya ang Panginoon, hindi siya, kahit hindi mo pwedeng sabihin, tagal-tagal naman siguro, hindi na darating. Hindi yan katulad ng jowa mo na inindyan ka. Hindi yan katulad ng ka-eyeball mo na inindyan ka. Hindi yan katulad ng ka-meeting mo na inindyan ka. No? So, ang Lord kapag nagsalita, matatagalan pero mangyayari. Tandaan po natin yan. No? Ang Lord pag nagsalita, pwedeng matagalan pero mangyayari. No? So, kaya nga kapag nagbabasa tayo ng Biblia mga kapatid, kapag may mga warning dyan, dapat pinakikinggan natin. Dapat hindi natin ini-ignore yan. No? So, number 3, our faith will be tested. Yan, tandaan po natin mga kapatid. Yung pananampalatayang meron tayo, susubukin yan. Si Lord bang susubok? Of course not. God will allow something to happen para malaman, para tayo mismo, actually alam ng Lord kung anong faith meron tayo. No, inaalaw niya yung mga bagay na yun para tayo mismo malaman natin kung hanggang saan ba yung faith natin, kung ano ba talaga yung faith natin, totoo ba yan o peke. No? So, in Hebrew chapter 6, verse 12 to 15, we do not want you to become lazy, sabi dito, but to
imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. When God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. No, that is written in Hebrews chapter 6 verse 12 to 15. So God's promise to Abraham was not immediately fulfilled. Nung nag-promise si Lord, hindi ka agad nangyari. Nung sinabi ng Lord, magkakaanak ka, ganto-ganto, andyan ka agad. So, dumaan sa proseso ang Panginoon. May ginawa siyang proseso. Kasi ang babae, pag nagbuntis yan, hindi naman buntis agad, tas manganganak agad, hindi ganun. So, may proseso ang Panginoon. Kahit tandaan po natin ito mga kapatid, although kaya ng Panginoong gawin yon, pero ang Panginoon kasi dumadaan siya sa proseso mismo ng tao. Kaya nga si Jesus, di ba, nagkatawang tao. No, dumaan siya sa proseso, naging baby siya, kinunsib siya ni Maria. No? Pinanganak siya. Dumaan siya sa 1 day old, 2 day old, 1 month old, di ba? 1 year old. Dumaan ang Lord sa proseso. Yan, mind this mga kapatid. Ang Panginoon, nagsasalita yan, pero dumadaan siya sa proseso. Hindi siya sumisira kung ano man yung mga meron na dapat gawin. Pero actually, kayang-kaya ng Panginoon yan. Create niya nga ang mundo ng by words lang eh. Pero syempre, nasa position tayo ng kailangan dumaan sa proseso. Although kaya ng Panginoong gawin yan, pero siya, hindi siya sumisira sa mga dapat na prosesong pagdaanan. No? So, tandaan natin to mga kapatid. God's promise to Abraham was not immediately fulfilled. In fact, it took 25 years before it happened. Nakita nyo mga kapatid, 25 years ang tanda na ni Abraham. Tapos naghintay pa siya ng 25 years. Do you imagine that? No? So, Abraham's faith went through a test of time. Yan. Yung pananampalataya, maghihintay siya ng 25 years eh. Of course, medyo matetest talaga siya dito. No, darating yung mga doubt, no, aminin natin talagang dumarating sa atin yung doubt, dumarating sa atin na halimbawa, yan na, nandiyan na, pero parang nagdadalawang isip pa tayo, no? Sometimes kasi mahirap talagang unawain yung pag-iisip ng Panginoon. Sinabi naman niya yan sa salita niya, no? Ang aking pag-iisip ay hindi niyo pag-iisip, no? So, if God promises us one thing, testing will come before we receive the promise. So, our character be molded to His own character. So, kaya pala inaalaw yan ng Panginoon na kung meron man siyang promise na ibibigay sa atin, dadaan tayo sa testing. Iaalaw niya yung mga testing na mangyari sa buhay natin para ma-mold tayo into His character. Ayan. We are seeking for our blessing or reward, but God is looking for a right attitude so that whatever He will give us will not be wasted. Yun pala yun, no? Naghahanap tayo ng blessing galing sa Lord. Naghahanap tayo ng reward galing sa Lord. Pero ang ginagawa niya pala, naghahanap naman siya sa atin ng right attitude. So whatever na ibigay niya sa atin, hindi masasayang. No? Hindi masasayang. Kasi, kumbaga, gusto ng Panginoon, meron siyang blessing na gustong ibigay sa iyo, pero dapat gusto niya, pahalagahan mo. Kasi, pansin niyo mga kapatid, yung easy thing na makukuha mo or easy money na makukuha mo, hindi mo pinapahalagaan yan eh. Kung meron ka man makuha, ang bilis mawala. Kung merong gamit ka man makuha, ang bilis masira. Kasi bakit? Hindi mo pinapahalagaan. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, bago mo makuha ang isang bagay, talagang meron kang pagdadaanan na matindi. Para kapag nakuha mo yung bagay na yun, pahalagahan mo siya. No? Yun yung gusto ng Panginoon. Minomold niya yung character natin. No? In this test, we need patience and not merely faith to receive the promises of God. Hindi lang basta we need patience and not merely faith, no? Hindi lang basta nananampalataya ka, kundi meron ka dapat pagtitiyaga. No? Nananampalataya ka, yes, pero dapat may patience ka. Hindi lang basta pananampalataya. Kailangan may patience ka. Yes, nandoon yung pananampalataya mo, nananampalataya ako. Pero
ilang linggo, minsan nga ilang araw lang, ilang linggo lang, ilang buwan lang, sumusuko na tayo no? Sabi dito, we need patience and not merely faith, no? To receive the promises of God. So, kailangan nating magkaroon ng patience habang hinihintay natin kung ano man yung ibibigay ng Panginoon. Yung pananampalatayang meron ka, dapat may kasamang patience. Parang perseverance, no? Yung pagpapatuloy, pagtsatsaga, no? So, number 4, faithless actions. O, ano naman meron dito sa faithless action? Sabi dito, in the test of time, there were instances when Abraham and Sarah resorted to actions outside the will of God. Yan na. Yan na yung sinasabi natin kanina. Sarah allowed Abraham to sleep with her servant named Hagar. So they may have a son through her. Tama ba o mali ang ginawa ni Abraham at ni Sarah? Dahil sa sobrang paghihintay nila, medyo nainip, no? Hindi medyo nainip talaga no? Akala nila tama yung desisyon na gagawin nila, baka sa babaeng ito, kasi ako hindi na ako magkakaanak, sabi ni Sarah. Baka ito sa babaeng ito magkakaanak ako. No, kasi ganun noon kapag kapag katulong ka ng isang babae, alipin ka, allowed siya na gawin sa iyo kung ano man yung gustuhin niya. So ang ginawa niya, inutusan niya si Abraham, makipagtali ka dito, sumiping ka dito para magkaanak ako sa pamamagitan niya. No, ano nangyari? No, nagkaanak nga si Abraham kay Hagar. Yun nga lang, human effort. So, babasahin natin, no? So, Sarah allowed Abraham to sleep. Sorry, medyo natabig ko po. So, Sarah allowed Abraham to sleep with her servant named Hagar, so they may have a son through her. As a result, Ismael was born. Siyempre, na tumabi nga si Abraham kay Sarah. Of course, talagang magbubuntis kasi bata pa si Sarah, no? Bata pa si Hagar, unlike kay Sarah na matanda na, no? So, Ismael is the fruit of human effort which brought problems to Abraham and Sarah. Yun na, no? Dahil hindi nakapaghintay, gumawa ng sariling desisyon, yon, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng Ismael. No? Sometimes we are like Abraham and Sarah. Sometimes, no? Ako, aminado ako, sometimes. No? Who were not patient enough to wait for God's promises. Sometimes we are like Abraham and Sarah who were not patient enough to wait for God's promises. Our impatience will lead us to actions that are not in accordance to His will. Minsan, dahil gusto na kaagad natin makuha, so, nawawala sa alignment ng Lord. Hindi talaga yung, nakuha mo nga, yes, nakuha mo, pero hindi talaga yun yung will ng Lord. Parang sa pag-aasawa, pag-boyfriend, pag-girlfriend, no? Nagmamadali ka, hindi pa naman time. Hindi pa naman talaga right time. Pero dahil nagmadali ka, naghihiwalay din kayo. Kapag hindi nyo naunawaan kung ano yung kahalagahan ng marriage, maghihiwalay din kayo. Kung hindi nyo naunawaan kung ano yung kahalagahan ng nagpagpapamilya, maghihiwalay din kayo. So, there are so many things na pwedeng mangyari kapag hindi tayo marunong umalign doon sa will ng Lord. Gaano man katama yung desire ng puso mo, pero hindi ka marunong sumunod sa will ng Lord or nais ng Lord, yung right timing ng Lord, it will lead you pa rin sa pagkakaroon ng problema. No? So, these ungodly actions can bring many Ismael or chaos in our lives, which can only stop if we repent of our wrong decisions. So, may solusyon pala. Kailangan pala magsisi tayo. No? Sometimes may mga decision tayo na akala natin tama, pero hindi tayo siguradong tama. So, mas mabuti yung magpakumbaba tayo sa Panginoon. Mag-repent tayo para hindi na lumala yung situation. No? So, number 5, faith must be nourished. No? When doubt attacked Abraham, God visited him to remind Abraham that he and his wife will definitely have a son whom they will name Isaac.
No? Sometimes when our faith is weak, God wants to encourage us by reminding us of His promises, no? Sometimes nag-aano ka na, no? Yung faith mo humihina na, yung pananampalataya mo humihina na. Yung time na to, si Lord yung nagsasalita kay Abraham. Ngayon, kapag ganun ang nararanasan mo, parang nanghihina ka na, parang nananamlay ka na, nalalamig ka na, nandiyan dyan si leader. Nandiyan dyan si pastor. Nandiyan dyan si pastora, no? Nandiyan dyan yung mga taong ginagamit ng Panginoon para i-lift up ka, no? Ginagamit sila as empty vessel ng Lord para maalala mo na si Lord pala may promise sa'yo. Na hindi mo kailangan manlumo, na hindi mo kailangan manghinawa, hindi mo kailangan manlamig, lalo pa at nasa end time na tayo, nasa mga huling araw na tayo, hindi mo kailangan manghina. Kung magsasakripisyo ka ng oras mo, magpuyat ka man, mapagod ka man para sa Panginoon, it's worth it yan, mga kapatid. Kung sa trabaho mo nga, nag-e-effort ka, nag-overtime ka, gumigising ka ng maaga, nagpiprepare ka ng maaga, late ka na umuwi, tas gigising ka na naman ng maaga. So how much more sa Panginoon? Na alam mong ang Lord eternal ang pwede niyang ibigay sa'yo. So, nakakalungkot isipin na sa mga makamundong bagay, nakakapag-effort tayo. Pero pagdating sa Panginoon, parang hindi natin kayang mag-effort. No? So, sabi dito, to have an enthusiastic faith, we need to meditate on God's promises to us. No? To have an enthusiastic faith, we need to meditate on God's promises to us. Sometimes kasi, di ba Lord, sabi mo, pero bakit wala? Parang ganun tayo. Di ba Lord, sabi mo, kiniklaim ko to. Pero Lord, bakit ganun? Di ba? Parang nanampalataya ka, tapos biglang naalala mo, hindi pa nangyayari. Bakit ganun? Di ba Lord, sabi mo, ibibigay mo to. Pero bakit ganun? Di ba Lord, sabi mo, ito na yun. Pero bakit naghiwalay kami, nag-break kami? Di ba Lord, ito na yun. Pero bakit parang mali yata, no? Parang, alam mo yun, nawi-wave ka, no? Ando doon na yung faith mo, tapos biglang ipapaalala sa iyo ng kaaway ni Satanas na hindi, no? Kasi wala pa. Yun, ganun kasi nungaling si Satan. Yung promise ng Lord, mangyayari yan, pero may proseso. Si Satan naman, sasabihin niya sa'yo, hindi na mangyayari yan, huwag mo na hintayin yan. Mas maganda gawin mo na to para mas mabilis, mas madali mong makuha, no? Ganun yung binubulong sa atin ni Satanas. So, dapat meron tayong discernment. Dapat meron tayong wisdom. Ask wisdom from the Lord. No? Kasi yung wisdom talaga, hindi lahat meron yan. No? Karamihan sa mundo is, talaga, head knowledge. Pero pag galing sa Panginoon, hindi ka magkakamali. Dumaan ka man sa hirap, no? Isang example pa dito, mga kapatid, si excuse me, si Joseph. Diba? Ipinagbili siya ng mga kapatid niya. Diba nagkaroon siya ng dreams? No? Sinabi niya sa mga kapatid niya, sa mga magulang, nagalit sa kanya yung mga kapatid niya. Ipinagbili siya, no? Pero sabi ni Joseph, kahit may mga pinagdadaanan siyang mahirap, hindi ito yun. Kahit ang daming pagsubok na dumaan sa kanya, hindi ito yun. Dahil alam ko, hindi ito yung pinakita ng Panginoon sa akin, hindi ito yung promise ng Lord sa akin. Kahit dumadaan siya sa mga pagsubok, hindi siya sumuko. Hallelujah. Kaya yung faith natin, mga kapatid, hindi madali. No? Yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi rin madali. Kasi meron tayong pinapanampalatayanan na kailangan natin talagang panampalatayanan. Kailangan meron tayong pagtitiis, pagtsatsaga. Merong patience. No, yung eternal life, buhay ka pa. Kaya marami nagbabackslide, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Di pa naman darating si Lord. Mahaba pa naman buhay ko. How you will know? Paano mo nalaman na mahaba pa buhay mo? Paano kung kunin ka na ni Lord? Who knows kung hanggang kailan tayo? Kahit ako. Who knows? Ako, hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako sa mundo, hanggang kailan ako i-allowed ng Lord. Kung kunin na ako ng Lord, praise God. Kung pahabain ng Lord yung buhay ko, praise God. So, basta pinagkakatiwala ko sa Kanya lahat. Pinapaubaya ko sa Diyos ang lahat. No? So, maraming mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin lubusang mauunawaan. Tanging Diyos lang ang nakakaalam.
Kasi ang sabi ng Lord, yung pag-iisip ko ay hindi mo pag-iisip. Sometimes meron tayong mga pananampalataya na pinangahawakan, pero bakit parang ang Lord inaalaw niya na mangyari to? Lord, nag-declaration naman ako Lord, nag-recite naman ako ng Psalms 91 pero bakit nangyari sa akin to? Hindi mo alam kung anong pag-iisip meron ng Diyos. No? So, kailangan lang natin magtiwala. Kasi nga dumadaan tayo sa testing, God allowing something to happen para ma-mold tayo. No? So, number 5, number 6, faith must be worked out. Kailangan i-work out mo yan. Sabi dito sa Bible, the Bible says that Abraham and Sarah were unable to bear a child, but God enabled them to receive His promise of an offspring. The enablement came from God, but Abraham and Sarah acted their parts on the birth of Isaac. No? Yes, may promise si Lord, pero yung promise ni Lord, hindi marireceive ni Abraham at ni Isaac kung wala silang gagawin. Nakikita niyo yung mga kapatid? Meron tayong mga pinapanampalatayanan na yes, gagawin ng Panginoon, pero may action dapat tayong gagawin. Hindi pwedeng naghihintay ka lang, Lord, promise mo to Promise mo to, matutulog ako. Hindi ako lalabas ng bahay, hindi ako aalis. Promise mo to, Lord, hihintayin ko to. Hindi ganun. Kailangan pag meron kang nire-receive na promise ng Lord, i-work out mo yun. Kikilusan mo yun. Gagawan mo yun ng kapamaraanan para magkaroon ng katuparan. Kaya yung mga sinasabi na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yes, totoo yun. No? Nasa Diyos. Diyan na yung promise ng Lord Kailangan mo na lang kumilos, kailangan mo na lang gawin. No? Parang sa pagkain. Pinadalhan ka na ng Panginoon ng grocery, ng lulutuin mo. So, aasahan mo pa ba na si Lord ang magluluto para sa'yo? Siyempre, ikaw na magluto. Andiyan na, provide na ng Lord Kailangan mo na lang i-mold. Kailangan mo na lang kilusan. Kailangan mo na lang gawin. Kailangan mo na lang maglagay ng action. No? So, God's enabled becomes useless unless we act on it. Kahit may promise si Lord, magiging useless yan kung hindi mo gagawa ng kilos. No? True faith exhibits good deeds and good deed result from faith. No, yan. So, yung pananampalatayang meron tayong inaasahan sa Panginoon kahit sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa mo ng mabuti dahil yan sa pananampalataya mo. Okay? So, kung meron ka mang hinihintay na promises galing sa Lord, kailangan mo ring kilusan para makuha mo. No? So, number 7, faith brings results. Yan, yung pananampalataya natin, kailangan nagkakaroon ng resulta. Hindi lang basta nananampalataya ka, pero walang resulta. No? Kaya yung faith natin, kung meron kang faith sa Panginoong Hesukristo, dapat may fruits yan. Hindi lang sinasabi mong Kristiyano ka sa nguso, pero wala naman sa gawa. No? Yung faith natin, laging may result yan, mga kapatid. No? In God's appointed time, the promised son Isaac was born. Yan, may appointed time pala si Lord. No? Kahit kay Jesus nga, di ba, may appointed time yon. The fulfillment of God's promise gave much joy to the couple and their friends because they all knew that Isaac is God's miracle. Hallelujah. Dumaan yan sa proseso Ikinunsibyan ni Sarah sa katandaan niya. So alam ng mga tao doon na miracle. Oh, miracle. Ang tanda na nito pero bakit nagbuntis? Kakaiba, no? Walang imposible sa Diyos, no? So, may miracle na ginawa si Lord, hindi isang pitik lang nandoon na yung baby, hindi ganun. May miracle na ginawa si Lord doon sa babae na matanda na wala ng kakayahan para manganak pa. No? Pero ginawa yun ng Lord, gumawa ng miracle. Kaya alam ng mga tao to na miracle si Isaac. The meaning of Isaac is laughter, no? Real faith brings about the fulfillment of God's promise, much to our joy and to those who hear it. A person full of faith is always joyful because God's promises are always accomplished in his or her life. Ulitin ko po. A person full of faith is always joyful because God's promises are always accomplished in his or her life, no? Yung tao daw
na merong matinding pananampalataya, buong pananampalataya ay palaging may joy sa puso or may kagalakan. Dahil alam niya na yung mga pangako ng Diyos ay palaging makukumpleto or maa-accomplish sa kanyang buhay. No? So, dapat kahit meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan mga kapatid, kahit pinipersecute tayo, kahit may mga problema tayong dumarating, kailangan manatili tayo sa pananampalataya natin na si Lord may promise siya. May nakalaan siya. Wala man ngayon, hindi ko pa man nararanasan ngayon, pero alam ko darating yun. Hindi ko man nakikita pa sa ngayon, hindi ko pa man natatanggap sa ngayon, pero alam ko, darating yun. Kaya meron kang kagalakan sa puso mo. Minsan nga, naghihintay, di ba, yung paghihintay mo ng sahod? Alam mo, may sahod kang darating eh. Kahit nadidelay ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Alam mo, darating eh. Pero yun nga lang, kakahintay mo, na high blood ka na. So, magkaiba yun, no? Magkaiba yun, no? Ibig sabihin nun, iniipit na ng boss mo yung sahod mo, kaya hindi mo natatanggap yung sahod mo. Pero ang Lord, kapag nag-promise yan, alam mong totoo eh. Kasi hindi siya sinungaling. Habang naghihintay ka, meron kang galak. Yes, excited ako. Hallelujah. Parating na siya. Amen. Hallelujah. Hindi yung isang araw lang, claim ka ng claim. Dumating yung 1 linggo, claim ka ng claim. Pagdating ng 1 buwan, darating pa ba? parang nawalan ka na ng pag-asa. Imagine si Abraham, 25 years naghintay bago dumating si Isaac. Nakagawa pa sila ng maling desisyon. Dahil nga sa paghihintay nila ng ganong katagal. No? So, tayo pa, minsan 1 araw, 2 araw lang, parang ubus na yung pasensya mo. No? So, tandaan po natin mga kapatid, kaya merong inaalaw na mga pangyayari ang Panginoon sa buhay natin. Meron tayong inaasahan pero bakit hindi kaagad natin nakukuha? Ibig sabihin, may mga bagay na minumold pa sa atin ng Lord. Pwedeng hindi pa makakabuti sa iyan kaya hindi niya pa binibigay. No? Parang noon, no? Naalala ko lang noon, nung estudyante pa ako. Gusto ko magkaroon ng motorsiklo lang. Para service ko sa school, tapos pampasikat sa mga classmate ko, mga kaibigan ko. Yun yung mindset ko dati. Kaya nagpapabili ako ng motor, nangungulit talaga ako. Kahit second hand lang, basta may motor ako. No? So, God's not, hindi inalaw ng Lord. Kahit yung mga magulang ko, hindi nila ako binilhan. Kasi meron silang fear, meron silang takot na baka kung ano lang gawin ko, lalo pa mabisyo ako, may kayabangan, no? So, syempre, kaisa-isang anak, so ayaw nilang may mangyari sa akin. So, yun, na-realize ko lang nung nagkaroon na ako ng sariling pamilya, nagkaroon na ako ng sariling trabaho, saka ako nakuha yung motorsiklo na hinihingi ko. Hindi naman ako maluho sa pagdating sa motor. Yung may magagamit lang ako. So, it's time talaga na kailangan ko na ng motor. Pero, yun, ibig sabihin, inalaw na yun ng Lord kasi tama na yung time, appointed time na yun para magkaroon ka ng motor. Ibig sabihin, magagamit mo na. Nagamit ko naman, no? So, yun yung mga bagay na kailangan nating ma-realize mga kapatid na there is something to happen na inaalaw ng Lord para maunawaan natin or makita natin na may mga bagay na gusto natin pero hindi pwede. Or may mga bagay na pwede pero hindi natin gusto. May mga bagay na gusto ang Panginoon. Sometimes kasi ganito eh. May mga bagay na gusto ang Panginoon pero ayaw natin. May mga bagay na ito yung plano ng Panginoon pero ayaw natin. Tapos meron tayong mga plano na ayaw ng Panginoon. Meron tayong mga gusto na ayaw ng Panginoon. So, the best thing na i-discern mo sa puso mo, dapat align sa will ng Panginoon. Kaya ang bilang Kristiyano, dapat wise tayo sa mga desisyon na gagawin natin. No? That's we call faith. No? So, puro si Abraham ang example dito. Nabanggit ko lang ng bahagya si Joseph. No? Actually, maraming mga example sa Bible kung paano natin i-lift up yung faith natin, no? So, nawa ay hindi na bago sa inyo yon kapag meron tayong pinapanampalatayanan, meron tayong hinihin bago sa atin na daraan talaga tayo sa mga circumstances, mga trials, mga pagsubok bago natin makuha, no? Kasi inaalaw na yan ng Lord para pahalagahan natin kung ano mo yung bagay na makuha natin, no? Galing sa Kanya.
lalo pat para sa kapurihan niya, no? So, yun lamang po mga kapatid, and iwanan ko po kayo ng application. So, sagutin nyo na lang po ito sa inyong mga sarili, no? So, have you heard of God's promises in your life? Kung narinig mo na ba na merong pangako sa iyo ang Diyos, no? Tanong dito, are these already fulfilled or nangyari na ba ito sa iyo? Yung promise ng Lord na pinangako niya sa iyo, nangyari na ba? No? And then, do we take care of our faith by hearing God's word? Iniingatan ba natin yung ating pananampalataya, no? Sa pamamagitan ng pangikinig ng salita ng Diyos, no? So, sagutin nyo lamang po yan sa mga sarili ninyo. And before we close it, let us pray. Lord God, in the name of Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. Thank you for your words, Panginoon. Thank you for the wisdom, knowledge, and understanding na ibinigay mo po sa amin upang maunawaan po namin ang iyong salita, Lord. At salamat po sa faith, salamat po sa pagpapaunawa mo kung paano po kami mananampalataya sa iyong mga pangako, Lord God. Dalangin ko po na patuloy mong ingatan, Panginoon, ang aking pong mga kapatid na nanonood at maging sa mga manonood pa lang, Panginoon. I pray in the name of Jesus that every virus or sicknesses touch their body dies instantly in Jesus' name, Lord. Maraming salamat po, God the Father. Thank you for an ending love. Jesus Christ, thank you for the cross. Holy Spirit, thank you for teaching and guiding us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, yun lamang po mga kapatid. God bless you all in Jesus' name.